sa pwesto si Bongbong Marcos. Ngayon, ibigay ko muna si Bisdak kasi mayroong sasabihin si Bisdak. Announce. Sige, papagising. Marcos! Sasalita na si Bisdak. Mga kapwa sa Pilipino, nandito ngayon, grabe. Pero marami na ho ang narinig, ang nakikinig at tumalina sa hamon ho namin sa inyo na sama-sama tayo dito sa Israel at ipaglaban ang ating karapatan bilang isang Pilipino. Inakabahan na yata ngayon sa banat. Hindi nila po ito akalain na marami pa rin. Oo, kinakabahan na siya kasi palipat-lipat na yung helicopter nila. Nilalayan ngayon sa palibot na nakikinig. Intindihan niyo ho ang bawat bigkas ng nagtatalumpati ho dito ngayon sa EDSA. Ang ipinaglalaban po natin ay para po sa ating inang bayan. Harap-harapan ho tayong ninakawan ng gobyernong Marcos. Hindi ho ninyo alam ito dahil hindi po nila ito binabalita sa mainstream media. Kaya maraming salamat po sa mga kapwa vloggers ko na araw-araw ay tinalakay kung gaano kagago ang gobyernong ito. Mga ordinaryong empleyado, makinig kayo sa sasabihin ko. Mga ordinaryong mga magsasaka drivers, mga manggagawa, dapat ninyo malaman ito. Alam niyo ba na ang Marcos admin ay tinarantado ho tayo? Hindi nila pinaalam na nagbinta na ho sila ng 25 tons na ginto. Yan ay gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ito nabalita sa mainstream media. Kaya hindi alam ng mga tao na nakikinig ngayon sa atin. Alam niyo po ba kung gaano karami yung 25 tons na ginto? Alam niyo po yung container van? Mga ilang tonelada po yung bawat container van. Yung isang container van, sir. Ha? Yung isang container van. Mga 5 to 6 tons yun. Tama? To 7 tons. So kung ganun ho, 25 tons, 4 na container van, puno ng ginto. Isipin niyo po yung ginto na yan? Oh. Parami na ho tayo. Sumigaw ho tayo dito. Saan po ang ipinagbinta ng 25 tons na ginto na nagkakahalagang 129 billion pesos? Nanayawa na gid ba? Tatahimik na lang ba tayo? Tatahimik na lang ba tayo mga ordinaryong Pilipino? Patayag na lamang tayo na harap-harapan tayo ninakawan ng ginto? Akala ko ba mamimigay sila ng ginto? Di ba ho? Yung mga vloggers nila sabi, pag si Bongbong Marcos na manalo, mamimigay ng ginto. Talyano gold. Ano na Talyano gold? Italiano gold pala. Sabi mamimigay ng ginto. Pero sila ho ngayon ang nagnanakaw ng ginto. Ginto ninyo yan. Ginto natin yan. Ginto natin lahat yan. Kailangan sigilin natin si Bongbong Marcos na saan ang pinagbintahan ng gintong 25 tonelada. Kailangan. Kapiter mo to, kailangan magalit tayo kapiter mo to. Hindi ipinagbabawal sa saligang batas na magalit sa nakaupo sa Malacanang. Karapatan natin magalit, lalo na sa mga kawatan sa Palasyo de Polvoron. Ayaw nyo magalit? Bahala kayo, mauubos yung pira natin. Ayaw nyo magalit? Bahala kayo, mauubos yung ginto, gold reserve.
Isa lang ang hinahanap natin ngayon. Isa pa lang yun ho. 129 billion ginto. Kung isa-isahin po natin yung mga questionable bilyones na hindi may paliwanag, baka abutin pa ako ng umaga. Kaya naman, bigyan po natin ng daan ang mga magsasalita. Isang bagsak naman. Duterte! 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 Dumarami na tayo. Dumarami na tayo. Ang bilang natin parang 5,000 na tayo ngayon kung hindi tayo mag-exaggerate. Pero maaga pa, marami pang para natin. So ang sabi natin, ngayon kung 5,000, bukas 500,000 warm bodies in EDSA. Sigaw tayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay, ang susunod natin, bibigyan isang babae po. Ang pangalan niya ay Sis. Iwan ko kung siya pa si Sister Act dahil mag-act siya sa mga sasabihin. Magandang hapon po sa lahat. 5 PM na pala. So ako po ay magsasalita para sa mga working class. Ang working class po is, yan po ang mga trabahador ng mga gobyerno ng Pilipinas na ginagawang gatasan ni Martin Romualdez. Ngayon po, nandito tayo sa harap ng mall. May mga tao dito na nakatingin sa atin. Sila po ay nagtatrabaho dito sa Robinson's Galleria at sa iba't ibang kumpanya. Pati po dyan sa tulay, mga kapatid, kayo po ba ay belong sa working class? Hi po, hi! Okay, simulan na natin. Bago po ako mag-start, gusto ko lang po magpasalamat sa mga bagong journalist sa panahon natin. Ito po ay ang mga vloggers. Okay, maraming salamat sa PANS TV, Bisdak Pilipinas, Tropan OFW, Ate Mel D, Tropang Bisaya, Kababayan Viral PH, tapos na po si Bisdak, VMR Channel, nasaan po kayo? And also, Banateros, Banat by Coach Oli, Boss Dada, Jay Guevara. Wait lang po mga kababayan, wait lang po. Doon po sa mga hindi nakakaalam kung sino po ang binabanggit ko, mga kababayan, sila po ang mga vloggers na naghahatid sa atin ng tamang balita na hindi na po ginagawa ng mga mainstream media. Ito pong mga mainstream media, mga walang hiya ito eh. Lahat. SMNI mainstream. Maliban na lang sa SMNI, Net25, UNTV, kahit papano, nagbabalita pa yan ng matino-tino. And also SMN9 na tinarantado ni General Diwata Torre. Nandito rin po pala ang Cine Motion. Thank you very much, Sir Sahad Andal. Ang Cine Motion po ay ang official dati na parang media ni President Rodrigo Roa Duterte. Okay. Ako po ay nagtatrabaho sa isang private company. Ang sahod ko po ay minimum wage earner. Magkano po? 600 plus lang po yun. Kung tutuusin,
Galing po akong Pampanga, namasahe po ako ng 200 plus. Bumaba po ako sa Cubao, nag-MRT po ako at bumaba sa Ortigas Station. Papunta po dito, nag-observe ako sa ating mga kababayan at parang walang pumupunta dito sa ating rally. Wala silang pakialam. Pues, mga kapwa ko working class, minimum wage earner, makinig po kayo kung bakit po kayo dapat makialam. Si Martin Romualdez po ay harap-harapang kinakain ang pondo ng Pilipinas. Yung tampalustos na yan, kinuha yung pondo ng Pilipinas para gawing ayuda. Pinamumudmod sa mga aso niya sa Kongreso. Sino po ang kawawa, mga kababayan? Ang bayan, mga Pilipino. Ang pinakawawa po. Mike! Mike, please! Pinakawawa po ay ang mga nagtatrabaho. Bakit? Lalong-lalo na yung mga taxpayers. Ako po ay buwan-buwan kinakaltasan ng Pag-ibig, SSS, PhilHealth at konting tax. Ngayon sa mga working class, mga empleyado ng Robinsons, alam niyo po ba na ang SSS ay hinuhurot na ni Martin Romualdez ang pondo? Mga working class, kapwa ko trabahador, minimum wage earner, alam niyo po ba na kinuha na ni Martin Romualdez yung pondo ng PhilHealth? Boss na! Kailan po kayo magsasalita, kapwa ko trabahador? Kapag nagkasakit kayo at iaabil nyo yung PhilHealth, ang sasabihin sa iyo ng PhilHealth, patay gutom kang Pilipino ka, wala ka ng pera sa PhilHealth, kinuha na po ni Martin Romualdez. Anong mararamdaman mo? Masabog ka. Pangalawa, binididakan po tayo ng SSS. Binididakan po tayo ng Pag-ibig. Sa ngayon po si Martin hindi pa ginagalaw ang pondo ng Pag-ibig. Pinagpaplanuhan pa lang niya siguro kung paano niya nanakawin. Lahat na. Lahat ang benepisyo natin. Mga security guards, mga service crew, cashier, merchandiser, delivery driver. Putang ina, kailan kayo lalabas? Wala makialam kayo. Hindi pwedeng kabilang dito. Hindi pwede. Kasi nasa iisang bansa tayo, ang Pilipinas. Correct, tama. Alam ko may mga trabaho kayo. Pero kahit isang araw lang sa rest day nyo, hindi ba kayo pwedeng mag-spend ng time dito sa amin at makisama? Ako po ay rest day ngayon. Pumunta po ako dito. Salamat. Namasahe po ako dahil gusto kong ilabas ang aking hinaing bilang isang Pilipino at bilang isang taxpayers. Ikaw, Martin Romualdez, utang ina mo. Martin Romualdez! Baba ka na dito, sir! Martin Romualdez. Ang kapal-kapal ng mukha mong nakawin ang pera naming mga Pilipino. Ang kapal mong nakawin ang pera naming Pilipino para isuhol dyan sa mga aso mo sa Kongreso para tirahin si Bibi Sara Duterte. Mga zombies! Mga zombies! Tang-ina ka, yung tax namin,
Sinusukol mo dyan sa mga congressman na binubuhay sa kanilang mga daos na kabit na mga artista. Balita ko nga, sabi ni Maharlika, si Ivana Alawi daw ay isang alam mo na. Pati daw yung si Pressman, taga-Kamsur, putang ina. Okay, tapos na po ako para sa mga working class. Sana naintindihan ninyo kung ano dapat ang ating ipaglaban at i-demand sa gobyerno. Punta naman tayo sa PNP, mga sir. Itong PNP na to, nuknukan ng sinungaling. Diwata. Diwata ba yan? Hindi naman po lahat ng PNP ay tarantado, iskalawag at mga number 1 na nagbibigay ng drugs sa mga pusher. Hindi ko lahat ng pulis ha, hindi ko po nila lahat. Maliban na lang kay General Diwata Torre, ang pangit na pulis na yan, na akala mo kagwapo-gwapo. Diwata. Ang bakla. Ay bakla pa yun. Tuloy ko na po para sa PNP. Itong PNP na to, lalong-lalo na po mga sir, yung ex-spokesperson ninyo, si Jong Pajardo. Alam ko ang totoong pangalan ng putang inang yan, napakasinungaling ng gagang yan eh. Gaga siya? Hindi mo niya napanood yung video? Ha? Siya pa ang may gana. Kayo pa ang may ganang magkaso sa BPSG ni Vice President Sara Duterte. Tangina nyo, yung pulis nyo, munti ka ng saraduhan yung Vice Presidente namin. Damay-damay na talaga. Puntang ina nilang lahat. Okay. Si Jong Pajardo, hindi ko alam kung anong gender pronoun niya. Bakla ba siya, tomboy, babae o lalaki? Ang alam ko lang makapal ang mukha niyang magsinungaling. Itong spokesperson ng PNP. Galit na galit ako dito sa tarantadang to eh. KOGC pa lang eh. May ginawa ng kalokohan yan. Silang dalawa na General Torre. Hoy, madam! Madam Jong Pajardo, kung sino ka mang Poncio Pilato ka. Yung estrella mo sa balikat, hindi mo deserve yan. Nagpakaaso ka kay Martin, yung baklang Martin na yan para karoon pala ng estrella. Nagpakaaso ka kay Martin Romualdez, tarantada ka, pulis ka pa naman, abogada ka. Para sa Pilipino siya. Tatanggol para sa Pilipino. Huwag kang magsinungaling, Jong Pajardo, iba na po ang Wag po, ganun madam. Wag po. Pagbibintangan mo pa kaming bayaran, 200 pesos, pupunta kami dito. Ako pupunta dito para sa 200 pesos. Mga sinungaling kayo. May 400 pa raw. 400, 500. Ibalay namin yung vlogger yung yung kalbo, baka yung pa yung inutusan yung manira dito sa amin. Si ano? Doon tayo sa AFP. Tapos na ako sa mga pulis na yan. AFP. Lalong-lalo na yung head nila na si Romeo Brownie. Hindi ko siya tatawaging Browner kasi isa siyang brownie, aw, aw, aw. Ang sabi ni Romeo Browner, Chief of Staff,
ng Armed Forces of the Philippines. Ang sabi niya, mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, yung mga sundalo daw na magsasalita regarding sa pananarantado ni Martin Romualdez Bongbong Marcos at ng asawa ng butol na si Lisa Marcos, kailangan daw mag-resign muna at tanggalin ang uniforme. Gago! Browner! Ikaw dapat ang nagre-resign dahil ikaw ay partisan. Hindi ka non-partisan, putang ina ka. Huwag mong idamay ang mga matitinong sundalo, Browner, kasi hindi sila katulad mo. Bakit? Dahil may mga sundalo na hindi na gusto ang nangyayari sa Pilipinas. Sana kung ano ang hinaing naming mga Pilipino, sana naman Romeo Browner, mag-isip ka naman, saan kami tatakbo? Ha? Infiltrated na ni Lisa Marcos ang mga branches ng government. Sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Kung napanood mo yung press con niya, ang mga Pilipino wala nang matakbuhan. Kayo na lang ng mga sundalo. Bakit? Kasi ang trabaho ninyo to protect the people and protect the Constitution. Mga kababayan, nung nag-press conference si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po siyang tinanong sa mga pulis at sundalo. Ano ang tinanong niya? Ito po, mga kababayan. Ang sabi po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga pulis, mga sundalo, hanggang kailan kayo magsusuporta sa Commander-in-Chief ninyong adik? Ngayon, kami pong mga Duterte supporters tumugon po sa panawagan ni Pangulong Duterte. Pumunta po kami sa Facebook page ng Armed Forces of the Philippines. Nagtanong po kami doon, mga kababayan, which is karapatan natin siguraduhin na tayo pa rin ang pinoprotektahan ng AFP. Tinanong po namin sa Facebook page ng Armed Forces of the Philippines, mga sir, hanggang kailan kayo magsusuporta kay Bongbong Marcos na adik? Alam niyo ba yung ginawa ng Facebook page ng Armed Forces of the Philippines? Ano? Alam niyo ba kung anong ginawa sa amin? Ano?
Makinig, makinig. Makinig, mga kababayan, kapatid, mga kapanalig, makinig. Ang ginawa po ng Armed Forces of the Philippines, tinawag po kaming trolls ni Romeo Brownell. At lahat po na nagko-comment sa Facebook page ng AFP, binablock po nila isa-isa. Si TikTok nga eh, dinadaw mo. Ang tanong ko kay Romeo Brownell, Romeo Brownell, makinig ka, tatanungin kita. Kung kaya mo kaming i-block sa Facebook page at tawaging trolls, pag ang China at Russia nagpalipad sa amin ng missile at tinamatay yung Pilipinas, kaya nyo bang i-block yun? Ang tapang-tapang nyo. Duterte! 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 Dito na si Bangag. Tingnan niya yung mga tao. Mga kababayan, ang tanong ko ulit kay Romeo Brownell. Romeo Brownell, ang tapang-tapang mong makipag-away sa China, kami ngang mga TDA supporters, hindi mo kaya. Ngayon mga kababayan, sana, alam kong hindi pa ito yung huli ng mga pagtitito namin. Sana, pumasok sa isip ninyo na hindi na po tama ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi nyo ba napansin sa kalsada pag naglalakad kayo? Sa mga commuters dito, sa MRT, LRT, sa bus, sa jeep, hindi nyo nga mailagay sa likod nyo yung bag nyo, di ba? Sa harap na, di ba? Bakit? Kasi laganap na naman ang mga bangag, ang mga adik, snatcher, at mga nangingidnap ng bata na itong PNP. Sa dami ng mga nawawalang bata, mga sir, kailan nyo aaksyonan yan, mga putang ina? Sa amin, dito, sa bahay ng nanay ko, sa may Antipolo, yung mga iskinita doon, hindi na pumapasok yung mga riders kasi ninanakawan, ninuod up sila. Minsan yung motor nila kinukuha pa. Kaya sa mga joyride, sa mga angkas rider, mga kapatid, kasama po kayo sa pinaglalaban namin. Araw-araw po kayo nandito. Isa man lang na representative din nyo, pwede naman pong magsalita at ilabas ang inyong hinaing sa gobyernong bangag ni Bongbong Marcos. Yun lang po at maraming salamat.